Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is the last book of the Old Testament. The book of Malachi. The book of Malachi. Marami sa atin, matatanim sa isip natin ang Book of Malachi, mostly preachers or exhorters. Naaalala lang natin ang Malachi pagdating sa tithes and offering. And even some theologians, some preachers, binabanggit natin ang Malachi since it is the last book of the Bible in the last book in the Old Testament. Natapos ang Old Testament kasi mga kapatid by the word curse. Sinumpa ang mga Israelites. Yung curse, yan ang maintindihan natin on a negative side. Pero tandaan natin mga kapatid, whenever we feel the presence of God, whenever we feel the presence of Jesus in your life, whenever you hear the voice of Jesus in your life, it brings hope. Can I see an amen to that? It brings hope. Whenever we see how Jesus moves in our life, it gives us hope. It gives us strength. Hindi po pwedeng makita mo, marinig mo, maramdaman mo si Jesus Christ, manghina ka. Hindi totoo yan. Dahil ang presensya ng Panginoon nakapagpapalakas. Ang boses ng Panginoon nakapagpapalakas. And if we say that we can find Jesus in every book of the Bible, we can find Jesus here in the book of Malachi that will strengthen us and will inspire us, mga kapatid. Yes, nandyan si Jesus Christ sa book of Malachi. It does not say only about the tithing. It doesn't say only about the curse from the last verse of the book of Malachi. But that's true, nandun naman talaga eh. Kaya pagpasok ng New Testament, kaya yung unang preaching ni Jesus Christ, blessed. Kasi from curse to blessings, mga kapatid, tandaan nyo yan. From darkness to light. Whenever Jesus Christ appeared, there is light. Whenever Jesus Christ appeared, there is blessings. That's the reality of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mula dun sa Old Testament, papunta sa New Testament, 400 years, hindi nagparamdam ang Diyos sa mga Israelita. 400 years, wala silang Diyos na tinawagan, hindi nagsalita, nagparamdam ang Panginoon Diyos for 400 years. Because it was ended by the word curse. Dahil sa katigasan ng ulo. Dahil sa katigasan ng ulo. And people were deceived in the Old Testament. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi sila matatalino ng panahon na yon. But still they were deceived. Nalin lang sila. So if that happened to them, it could happen to us as well. We could be deceived. Yes, pero tignan ninyo, ano ang foundational verse natin dito? Okay? Ang foundational verse natin sa book of Malachi where Jesus Christ appeared is this. Malachi chapter 4 verse 2. But to you who fear my name, listen to that, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Wow. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Ito po maintindihan natin na napakaganda. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Ang ganda ng verse na yan. When I was reading the entire book of Malachi, yes, I have to read the entire book para mahanap po si Jesus Christ, mga kapatid. Totoo po yan. So, ibig sabihin, mula nung inimpisahan natin yung series natin na Finding Jesus in 66 books of the Bible,
Win-to-win situation yan. Bakit? Na i-share ko sa inyo at ako naman, nababasa ko namang paulit-ulit ang Biblia. At may panibagong revelation si Lord sa atin. Ito yung sinasabing doing the will of God. Alam nyo, on a side note isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ang magbasa ng Bible. Yung mga idle time natin, wag nating i-google na sa mga panahon na wag nating i-spend yung mga idle time natin na hindi tayo nakikipag one-on-one kay Lord. Bakit? Tandaan niyo ito. Idle time is the devil's playground. Idle time is the devil's playground. Yung mga bakanting oras, diyan pumapasok ang kaaway. Yung mga bakanting oras, diyan naglalaro ang kaaway sa utak mo. Kaya huwag kang magtataka na ang tahitahimik mo. Pero dahil dun sa bakanting oras na yon na ibinigay mo sa kaaway, nagulo ka, nalito ka, nainis ka, nagalit ka, sumama ang loob mo. Bakit? Idle time is the devil's playground. At iisa lang ang natutuwa pagka tayo nagkakaroon ng hinanakit sa puso natin. Hindi si Jesus, yung kaaway. Yung kaaway. Kaya sabi ng verse natin kanina, yung tunay na kapatid ko, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, paligayahin ka, pasayahin ka, ilapit ka sa simbahan, ilapit ka sa Panginoon. Pero pagka ang isang kapatid natin, hindi ka pinasasaya, hindi ka dinadala sa Panginoon, hindi ka pinagtutula kang magbasa ng Bible, hindi ka pinagtutula kang makinig ng salita ng Diyos, that's it. Okay? So going back to this mga kapatid, ang ganda ng verse. Sabi niya, sa inyo na nagpaparangal sa akin. Like King David, idle time, tama yan. So sabi dito, sino ba yung nagbibigay ng parangal sa Panginoon Diyos? Yung naglilingkod sa Kanya. Yung nagsaserve sa Kanya. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin, ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. Wow, it brings us hope. Ano masasabi mo dito? Alam ko, Lord, hindi ko na kailangan i-defend yung sarili ko, Panginoon. Kasi yung katotohanan naman talaga is katotohanan. Sabi nga ng Bible, sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At yung sinag daw ng araw na yun, magpapagaling sa atin. At tingnan niyo lulundag kayo sa tuwa na parang mga guya o mga baka na pinalaya sa kulungan. Nakikita niyo yung power ng verse? Nasaan si Jesus Christ doon? He is the Son of Righteousness. Siya ang sinag, liwanag ng araw ng katarungan. Okay. Background. Sino si Malakay? Si Malakay ay isang messenger. Okay? Ang word na Malakay, yung pangalan na Malakay, ibig sabihin, messenger of Yahweh. Okay? Tagapaghatid ng balita ng Panginoon. Malakay means messenger of Yahweh. He was the last of the Old Testament voices who spoke for God, who spoke the word of God. He is basically an unknown. Marami nga hindi nakakakilala kay Malakay. Akala nila si Malakay sa tithes lang. Akala nila si Malakay pagdating lang sa offering, sa giving ng simbahan. No. Si Malakay, mga kapatid, nag-deliver ng napaka-inspiring and encouraging word that comes from the Lord. And His word, His voice, His prophecy, mga kapatid, ay nakapagpapalakas sa atin bilang Kristiyano, bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Alam niyo, sabi ni Malakay, chapter 4, verse 5 to 6, basahin natin Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Sabi dito sa Tagalog, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong
bayan. Okay, 400-year period, the voice of God was so silent bago mag-New Testament. 400 years bago mag-Matthew chapter 1 verse 1. So, kung mababasa natin ang Matthew chapter 1, uumpisahan natin yan sa Sa genealogy ni Jesus Christ. Malakay, he boldly confronted the failure of the priest of Judah to fear the Lord. Kinonfront niya, mga kapatid, yung mga high priest, yung mga mangangaral noon. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon Diyos. Magkaroon kayo ng takot. So kung dinedeclare ni Malakay noon, dapat mag-echo rin sa atin, mag-reverberate din sa atin yung word ni Malakay noon. Parang sinasabi ni Malakay sa atin, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Importante yung takot sa Diyos na yan Yung fear of the Lord na yan, importante yan. And then sinabi ni Malakay, sabi niya dito, the Son of Righteousness with healing in His wings. With healing in His wings. At yung pangako na yun, alam niyo kung para kanino yun? Yung Son of Righteousness, yung liwanag, yung sinag ng araw ng katarungan, na merong kagalingan sa kanyang pakpak, with healing in His wings, yung promise na yun is for those who fear the name of the Lord. Yes. Kaya sabi ng verse, but to you who fear my name. So kung ikaw wala kang takot sa Diyos, sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, sa ipinapamuhay mo, hindi ka cover nito. Hindi ka masasakop ng healing wings of the Lord. Kung wala kang takot sa Diyos, yung Son of Righteousness o yung sikat ng araw ng katarungan, hindi tatalab sa atin yan. Hindi ka makalalaya na para bagang isang guya na pinalaya sa kulungan. Hindi mangyayari yan. Sino lang ang makikinabang? Sino lang ang recipient? Those who fear the name of the Lord. Yan ang tinutukoy niyan. Yung Son of Righteousness, si Jesus Christ. Yung healing under the wings of Jesus Christ, ang recipient lang yan to those who fear the name of the Lord. So ibig sabihin, no Christian disciple in our day is as forgotten in this idea of what? Living in the fear of the Lord. If you are a genuine Christian, you are living in the fear of the Lord. Who is doing this? Who among us could define what it even means? Sino ba sa atin na makapag-define yung sinasabing fear of the Lord? Sino sa atin na makapagpapatunay that we are living with fear in the Lord? Ako ba? Masasabi ko na ako'y nabubuhay ng may takot sa Diyos. Ikaw ba? Masasabi mo na may takot ka sa Diyos? Kasi ang mangyayari, mayroon tinatawag na misconception. Namamali yung perspective nila doon sa sinasabing fear in the Lord or fear of the Lord. Sabi nga ni Isaiah, no, pinag-aralan natin itong dumaan ng mga libro na ito. Earlier in our studies, Isaiah asked a very important question. Sabi ni Isaiah sa chapter 50 verse 10, who among you fears the Lord? Sino ba sa inyo ang may takot sa Diyos? The same question can be asked to us as well. Sino ba sa inyo may takot sa Diyos? And then pwede nating banggitin yung kanina. Pwede nating sabihin, nung sinabi ng mga disciples kay Jesus Christ, Lord, teacher, yung pamilya mo nasa labas. Yung nanay mo, yung kapatid mo, yung kapatid mong babae, yung sister mo, yung brother mo, yung nanay mo, si Mary nasa labas. Ano sabi ni Jesus Christ? Tinuro niya yung mga disciples niya. Tinuro niya yung mga nakikinig sa kanya. Sabi niya, for whosoever does the will of my Father is my brother, my sister, and my mother. Parang ganito yung sinasabi niyan.
Sino ba yung may takot sa Diyos? Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Who among you fears the Lord? Kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos na tinitipon mo ang iglesia, may takot ka sa Diyos. Pero pag ang ginagawa mo, pinaghihiwa-hiwalay mo iglesia, wala kang takot sa Diyos, hindi mo ginagawa yung will ng Father, yung kalooban ng Diyos. This question is as relevant today as it was 2,500 years ago. This theme, yung sinasabi nating walking in the fear of the Lord. And we're gonna have a series on that sa Sunday service natin, walking in the fear of the Lord. That will really enlighten us to walk as a God-fearing person. Yung walking in the fear of the Lord na yan, alam nyo, napakaganda ng theological explanation yan. It is like a thread that is woven through the lives of those men and women in the Bible. And they were greatly used by God. Si Noah, mga kapatid, he was moved with godly fear. He built the ark. Hebrews 11:7. Ano ang nag-move sa kanya to build the ark? He was moved with godly fear. Ang pagbinasa natin ang Proverbs, I believe, mga kapatid, in Proverbs 30 or 31, there was a woman that was blessed because she fears the Lord. Check nyo na lang, Proverbs 30 yata o 31 yan. There was a woman that was blessed because she fears the Lord. Si Virgin Mary, praise God. Ano sabi niya sa Luke chapter 1? Mercy is on those who fear Him. In every book of the Bible, we can see, and some of it gives us a very significant meaning in our life, those who fear the Lord. Okay, tignan niyo sa New Testament. Nung nagpagaling si Jesus Christ, nung nagpagaling si Jesus Christ nung paralyzed man sa Luke chapter 5. Okay, sa Luke chapter 5. Ano sabi doon nung nagpagaling siya ng paralyzed, ng paralytic person? Sabi doon, they were all amazed and they were filled with fear. In the book of Acts, the concept of living in the fear of the Lord is almost on every page in the book of Acts. Yung after nung Pentecostal proclamation ni Peter, it results in what? 3,000 new believers. Basahin natin, Acts chapter 2, verse 43. Okay? Sa Acts chapter 2, verse 43, makikita natin dito, mga kapatid, I think nilagay ko dito. Okay. Tignan ninyo ha. Ito yung fear in the Lord. Ito yung fear in the Lord. Okay? Sabi dito, nagkaroon ng Pentecost, 3,000 new believers, new converts. Okay? Tumanggap sa Panginoon. Bakit? Fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Bakit? Fear came upon every soul. Hindi ito yung fear na tatakbo ka sa takot. Yung fear na sinasabi dito, ang nag-drive sa kanila para lumapit, tumanggap kay Lord. In Romans, Paul, talaga namang in-emphasize ni Paul na yung mga tao na no fear of God before their eyes. Sinabi nila na malungkot yung salita ni Paul dito sa Romans chapter 3. No fear of God before their eyes. Ito mga tao to walang takot sa Diyos. And even in our days right now, nakakalungkot. May mga taong walang takot sa Diyos. Yung fear of the Lord na yan is very important. Bakit natin ini-emphasize ito? Kailangan natin i-emphasize. Kasi sabi nung verse na binasa natin sa Malakay kanina, but I say to you, those who fear in Him, yung may takot sa Kanya, magkakaloob ng Son of Righteousness, makakatanggap ng healing in His wings. Kaya dapat nating maintindihan yung fear of the Lord. In the book of Revelation, John obviously boldly revealed who is worshiping around the throne. Sino yung nagwo-worship talaga kay Lord? Revelations 19 verse 5, praise our God, all you His servants, all those who fear Him. Sino ang may takot sa Diyos? Sino yung tunay na worshiper? Sino yung tunay na nagpe-praise kay Lord? Sino yung tunay na naglilingkod sa Panginoon?
Sino yung servants? All those who fear Him. So when we hear the call, the voice of Malachi to fear the Lord, it does not mean that we must walk around yung para tayo naglalakad sa eggshells. Yung dahan-dahan, baka mabasag, dahan-dahan. Naku, pagka ba nabasag yung itlog, patay tayo, papaluin tayo. Hindi ganun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Yung para bagang ang Diyos ay nasa police outpost na pagka nagkamali ka ng hakbang, pipituhan ka, huhulihin ka, ikukulong ka, poposasan ka. Hindi ganun yung fear of the Lord, mga kapatid. That is not what the Bible is saying. We cannot, it doesn't mean that we walk in an eggshell, living in constant fear, that God is going to put His hand of punishment to us. No, rather, fearing God means to live with a conscious awareness of His presence, wanting to do nothing that might cause God to remove His hand of blessing and anointing from us. Yun ang fear of God. Natatakot ka, ayaw mong gumawa ng bagay na ikagagalit ng Panginoon Diyos, ayaw mong gumawa ng bagay na ayaw mong mawala yung blessing ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon, ayaw mong gumawa ng bagay na mawawala ang anointing mo. Yun ang fear of God. Awareness in the presence of God, mga kapatid. Yan ang fear of God. Alam nyo, palagi ko to sinasabi, you can mock my education. You can mock my personality. You can mock my old life. You can mock who I am. But you cannot mock my anointing. Yan na lang ang meron ako, hahayaan ko pang mawala. Yan na lang ang meron ako, maaagaw pa. Hindi ko hahayaan yun, mga kapatid. Kaya ano sinasabi ko palagi, pag hindi nyo narinig sa bibig ko, hindi totoo yun. Pag hindi nyo mismo narinig sa akin, chismis yun. Pag hindi nyo mismo narinig sa bibig ko, nakaharap ko kayo, sinabi ko, hindi yun totoo. Kasi bakit? Ano na lang ang meron ako? Yung anointing eh. Ayokong mawala yung Son of Righteousness. Ayokong mawala yung healing in His wings sa buhay ko. Same thing in us. Huwag niyong hayaang mawala yung presence ni Lord sa buhay niyo. Kasi mawala man ang lahat, wag lang ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo, kapatid. Hayaan niyong mawala ang lahat. But if the presence of God is in you, you have everything. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Ilan sa inyo ang naniniwala? Iwanan man kayo ng lahat ng tao sa mundo. Pero pag ang presensya ng Panginoon Diyos kasama mo pa rin, nasa iyo na ang lahat. Can I see an amen to that? Sige nga po, mag-amen nga tayo dyan kung naniniwala kayo dyan. Yan ang tinatawag na fear of God. Yan ang fear of God. Pag si Lord kasama mo, huwag kang matakot. Saan ka man magpunta? Ano man ang gawin mo pag kasama mo si Lord? Yes, it happened. Nangyayari sa buhay natin. Na may mga pagsubok tayo sa buhay. May mga challenges ng buhay natin. Sa pamilya ninyo. Mawalan ka man ng trabaho. Malugi man ang negosyo mo, pero tandaan mo pagkasama mo si Lord, our God is a God of restoration. I-restore ni Lord ang nawala. Papalitan ni Lord ang mawawala. Ibibigay ni Lord sa iyo ang nararapat sa iyo. Bakit? Son of Righteousness, healing in His wings. The fear of the Lord is the beginning of what? The fear of the Lord is ang dami nating masasabi dyan, mga kapatid. Malachi knew that living with this kind of awareness can really make a difference in what we do, where we go, what we say, and how we live. Praise God, mga kapatid. I praise God. Lahat tayo nag-amen dito. Yes, amen, amen. God will never leave you nor forsake you. Yes, I believe po. Sabi ni Quincy. Amen, sabi ni Jackie. Amen to that, Pastor. Malachi knew
na pagka tayo nabubuhay tayo sa awareness, fear of God, it will make a difference in what we do, wherever we go, whatever we say, and how we live. Malachi saw the coming day when Jesus, our Son of Righteousness, ang sinag ng araw ng katarungan, would come and bring light from darkness. That Jesus Christ would come, that would bring life from death, wholeness from sickness, freedom from bondage, and joy from sorrow. Ganda nun, mga kapatid. May bagong umaga. Kaya pag nakikita ninyo si Lord, pag nakikita niyo sumisikat ang bagong umaga, isipin niyo yung verse na yan. Hindi naman lahat ng araw gabi. Hindi naman lahat ng panahon madilim. Pag may Jesus ka sa buhay mo, ibig sabihin, may bagong umaga. May bagong umaga. May bagong pag-asa. Sisikat din ang sinag ng katarungan. At ang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi tayong takot na humarap. As long as you live with the fear of the Lord, alam mong kay Lord ang ginagawa mo, alam mong salita ni Lord ang sinasabi mo, alam mong pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, I am not afraid, mga kapatid. This Son of Righteousness would come with healing in His outstretched wings. Mga kapatid, Jesus came. And Jesus Christ immersed the world in healing power. So early on His gospel, Matthew recorded in Matthew chapter 4 verse 24, nangyari. Tingnan niyo ha. They brought to Him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics and paralytics, and He healed them. Ano ibig sabihin nito? As Jesus healed those who came to Him, Jesus Christ clearly demonstrated that He has the power not just to heal the physical body, but He has the absolute power to heal the sin-sick human heart. Yes, Jesus Christ has the absolute power to heal our heart. Hindi pa huli ang lahat. Come to Jesus. Do the will of the Father. Let Jesus heal your heart, mga kapatid. So when I was meditating on this, fina-finalize ko yung morning devotion natin. Yan, nakikita natin sa tabi ko yung bintana. As the sun rises, mga kapatid, when I was doing this devotion, I was in tears. Naiiyak ako, mga kapatid. Bakit? In this beautiful morning, mga kapatid, as the sun rises, it brings light from the darkness of the night hours. And as you look at it, syempre nakita ko si Jesus Christ, the Son of Righteousness. Nung nakita ko sumisinag yung araw, binuksan ko yung bintana at tinignan ko, o nga ano. As you look at it, it brings warmth to your face. And for those of us na may takot sa Diyos, this Son of Righteousness, ang ating Panginoong Hesukristo, rises with healing in His wings, bringing light to our lives and warmth to our hearts. Yes, Jesus is here, walking across the pages of the book of Malachi. He is the Son of Righteousness. Siya ang liwanag, sinag ng katarungan. At ang Panginoon Diyos, araw-araw, daily, day after day, rises in our hearts. Kaya sumisikat ang araw, pinakikita ni Lord sa iyo, ang bawat araw, kasama mo ko. Sa bawat araw, tinatanglawan kita ng liwanag ko. Inaalis ko ang kadiliman sa puso mo. At hindi lang yun. As He is the Son of Righteousness, He also meet us. He also provide us. He also gives us healing in His wings. Ang ganda ng Book of Malachi.
where we found Jesus Christ. Yung verse na binasa natin kanina, ulitin natin. Basahin natin ulit. Yung Tagalog ang basahin natin. Okay? Sabi niya dito, ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin, ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pag-asa na pinagkakaloob mo sa amin. Kami, Panginoon Diyos, we believe in our hearts, Lord God, na yung fear namin sa iyo, Panginoon Diyos, is so big in our life that we live all by your grace, by your mercy, and by your favor. Because those who fear you, Father God, is the recipient of your Son of Righteousness and healing in your wings. Salamat, Panginoon, natapos namin ang buong linggo na ito, Lord God, na may buong pagpapakumbaba, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong biyaya. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Ingatan mo ang bawat pamilya na aming nire-represent. Ingatan mo ang buong morning devotion family. Patuloy mo kaming palaguin sa katotohanan at sa espiritu. We give you all the glory and the honor and the highest praise, Lord God, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, those who fear in the Lord receives the Son of Righteousness and healing in its wings. At wag na wag kakalimutan, mga kapatid, we are indeed blessed by God. Magkita-kita po tayo sa Sunday sa ating worship service. 10 a.m. sa Carson at 3 p.m. sa West Covina. I love you all, mga kapatid. With the love of the Lord, ingat po kayong lahat.